Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na ito, may kilala nyo ang 50 uri ng mammals na matatagpuan sa Pilipinas. Medyo marami-rami ang mga hayop na inyong may kilala kaya sigurado mag-i-enjoy kayo sa video na to. Una sa ating listahan ay ang Philippine deer. Minsan na itong nagkalat sa buong Pilipinas ngunit ngayon makikita na lang sila sa piling lugar gaya ng Luzon, Mindoro, Catanduanes at Samar. Madalas kasi itong hinuhuli para sa kanilang karne at naibibenta sa palengke sa mataas na halaga. Ang isa pang matinding kalaban ng mga Philippine deer ay ang pagkaubos ng kanilang tirahan. Kaliwat kanan kasi ang pagkalbo sa kagubatan kaya nauubusan na rin sila ng matitirahan. Pangalawa sa ating listahan ay ang Philippine warty pig. Gaya ng Philippine deer, minsan na itong nagkalat sa buong bansa. Madalas kasi itong hinuhuli dahil daw sa sarap ng kanilang karne. The best raw at pinakamasarap ang karne ng baboy ramo. Sa tingin ko, kaya sila masarap dahil libre silang makukuha sa kagubatan at doon mahilig ang mga Pilipino. Dahil dyan, nagreresulta ito sa mabilisang pagkaubos ng kanilang lahi. Pangatlo ay ang Asian palm civet. Mas kilala sa tawag na musang. Makikita ito sa buong Pilipinas at sa karatig na bansa. Ang hayop na to ay nagsimulang sumikat dahil sa produkto ng kopi luwak. Ito yung buto ng kape na kinukolekta galing sa dumi ng mga palm civet. Dahil sa kakaibang proseso at sarap ng kopi luwak, binansagan itong pinakamahal na kape sa buong mundo. Sikat ang Davao sa produktong ito na patok sa mga turista at residente. Kilala sa tawag na balintong, ang mga Philippine pangolin ay kinikilala bilang critically endangered animals. Madalas kasi itong hinuhuli para ibenta sa illegal wildlife trade. Maliban sa pagkain ng kanilang karne, ang kanilang armor o yung matigas nilang balat ay kinukolekta upang gamitin sa traditional Chinese medicine. Dahil dyan, ilang beses nang laman ng balita ang mga balintong, lalo na sa illegal na bentahan nito sa loob at labas ng bansa. Para makilala natin ang susunod sa listahan, kailangan nating lumipad papuntang Mindoro. Ito ang mga tamaraw. Isa ito sa pinakananganganib ng maubos na mammal sa Pilipinas. Gaya ng ibang hayop, madalas silang hinuhuli upang katayin at ibenta ang karne sa palengke. Nakakalungkot ang sitwasyon na to lalo na't may 200 tamaraw na lang ang malayang namumuhay sa Mount Iglit Baco National Park. Mukha lang silang ordinaryong kalabaw na may maikling sungay. Di tulad ng kalabaw, ang mga tamaraw ay mailap at takot sa tao. Para mas makilala pa natin ang ibang hayop na makikita sa ating bansa, lumipad naman tayo sa napakagandang isla ng Palawan. Ang Palawan na yata ang pinakamayaman sa kalikasan. Dito natin matatagpuan ang mga Palawan porcupine. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang katawan na nababalot ng tinik. Ginagamit nila ito bilang self-defense sa mas malalaking hayop at panakot sa tao. Dahil sa balot ito ng nakakatusok na tinik, kilala ito ng mga lokal bilang durian o landak. Makikita lang ito sa Pilipinas at endemic sila sa isla ng Palawan. Ang cute na hayop na to ay endemic sa isla ng Palawan. Sila ang mga Palawan flying squirrel. Sobrang kakaiba ng mga flying squirrel dahil sa tinataglay nitong extra skin sa kanilang tagiliran. Ginagamit nila ito upang makapag-glide at makalipad papunta sa kabilang puno. Nakakalungkot isipin na dahil sa deforestation at walang habas na pamumutol ng puno, sobrang kakaunti na lang ng mga flying squirrel na natitira sa rehiyon ng Palawan. Ang susunod sa ating listahan ay ang mga Asian small-clawed otter. Native ito sa buong Southeast Asia. Sa Pilipinas, tanging sa Palawan lang ito makikita. Maikli lang ang kuko ng mga to na pawang kakaiba sa lahi ng mga otter. Sa lahat ng species ng otter sa mundo, ito ang pinakamaliit. Humahaba lang kasi sila ng 3 talampakan. Paborito nilang tumira sa tabing ilog kung saan sila nanguhuli ng makakain gaya ng alimango at isda. Ito naman ang Palawan stink badger. Ito ang isang hayop na kilala dahil sa kanilang mabahong self-defense.
Sa tuwing naaalarma, naglalabas ito ng mabahong likido na ginagamit nila upang itaboy ang kanilang kalaban. Lumalabas ang mabahong kemikal sa kanilang puwitan at dahil dyan, tinawag silang pantot. Ayon sa kanilang DNA, malapit silang kamag-anak ng mga skunk ng North America na pamoso din sa mabahong amoy. Mas kilala sa tawag na Palawan Bearcat, ang mga binturong ay endemic o tanging sa Palawan lang matatagpuan. Sila ay mga omnivore at kumakain ng parehong prutas at maliliit na hayop gaya ng ibon. Dahil sa sobrang bihasa nila sa pag-akyat ng puno, ang kanilang buntot ay nagbimistulang pang-5 braso at kayang suportahan ang kanilang buong katawan. Isa ito sa pinaka-cute na hayop na makikita sa Palawan. Ang isa sa pinaka-rare at endangered na hayop sa Palawan ay ang mga Calamian deer. Tanging sa isla ng Calamian ito matatagpuan. Dahil sa mabilis na pag-unlad at modernisasyon ng isla ng Calamian, mabilis na ding nauubos ang lugar at kagubatan na minsan ang naging tahanan ng mga Calamian deer. Sa ngayon, pinaniniwala ang may 1,000 Calamian deer na lamang ang nananatili sa isla. Philippine mouse deer, mas kilala sa tawag na pilandok. Ang maliit na usang ito ay endemic sa isla ng Balabac. Makikita rin sila sa isla ng Bugsok at Ramos sa timog ng Palawan. Kinikilala ito bilang isa sa pinakamaliit na usa sa buong mundo at tumitimbang lang ng kalahating kilo. Kahit maliit lang ito, napakalakas ng pakiramdam nila sa ingay at kuluskos ng tao. Dahil dyan, isa ito sa pinakamailap na hayop sa Palawan. Ang isa pang hayop na kaaaliwan mo ay ang mga Palawan bearded pig. Meron itong bigote na pawang kakaiba sa lahat ng baboy ramo. Ang lahi ng bearded pig ay makikita lamang sa Balabac, Palawan at isla ng Calamian. Kaya nitong humaba ng 5 talampakan at bumigat ng 150 kilos. Makikita sila sa mamasamasang kagubatan at paboritong kainin ang mga nahulog na prutas sa puno. Ang bearded pig ay isa lamang ebidensya sa kagandahan ng Palawan at sa nilalang na makikita dito. Kaya sana ay mas lalong mapag-igting ng mga Palawenyo at mas mapag-ibayo ng local government ang usapin tungkol sa pag-aalaga ng kalikasan. Para makilala ang mga susunod na hayop, lumipat naman tayo sa rehiyon ng Visayas. Ang mga isla ng Visayas ang ilan sa pinakamayamang biodiversity sa buong mundo. Isa rin ito sa pinakaapektado ng deforestation. Isa sa mga hayop na makikita sa Visayas ay ang Philippine flying lemur. Mas kilala sa tawag na kagwang. Ang mga hayop na to ay makikita lamang sa Bohol, Samar, Leyte at Mindanao. Mabilis mo silang makikilala dahil sa kanilang pakpak na ginagamit nila upang makalipad sa taas ng puno. Madalas itong pagkamalang aswang dito sa Visayan region na nagreresulta naman sa pagpatay at panghuhuli sa mga kagwang. Kung tutusin, ang mga kagwang ay hindi kumakain ng karne at tanging dahon at prutas lang ang kanilang diet. Dahil dyan, ang kagwang ay masasabing biktima lamang ng kamangmanga ng mga tao na kulang sa kaalaman pagdating sa ating kalikasan. Ang isa pang hayop na biktima ng walang habas na pagpatay ay ang mga Visayan leopard cat. Madalas kasi itong hinahunting at pinapatay ng mga residente dahil sa pagpatay nito sa mga alagang hayop gaya ng manok at itik. Dahil dyan, tanging sa Negros at Panay na lamang sila matatagpuan. Idineklara na kasi itong extinct sa Masbate. Kung mauubos ang mga leopard cat, malaki ang epekto nito sa balancing ecosystem na maaaring magbunga ng hindi maganda, gaya ng pagtaas ng populasyon ng daga na siya namang sumisira sa palayan ng magsasaka. Maliban sa pangangaso, ang deforestation ang isa pang malaking problema sa rehiyon ng Visayas. Malaki ang epekto nito lalo na sa mga hayop gaya ng Visayan spotted deer. 50 years ago, napakarami ng kanilang populasyon sa buong Visayas pero ngayong 2021, makikita na lamang sila sa isla ng Panay at Negros. Tinuturo na ang hunting at pagkonsumo ng kanilang karne ang numero 1 dahilan ng kanilang pagkaubos.
Perhaps ang pinaka-critically endangered mammal na siguro sa Visayas ay ang mga Visayan warty pig. Idiniklara na itong extinct sa ibang isla. Tanging sa Negros at Panay na lamang ito matatagpuan. Deforestation o pagkaubos ng kagubatan ang tinuturong dahilan kung bakit nauubos na ang lahi nito sa ilang lalawigan. Madalas kasing i-convert bilang agricultural site ang malawak na kagubatan upang mapagkakitaan ng ilang negosyante. Madalas din pinagkukunan ng mga troso ang kagubatan na siya namang nakakaapekto sa mga hayop gaya ng warty pig. Ayon sa datos, meron na lamang 200 Visayan warty pig na natitira sa Negros at patuloy pa itong nababawasan. Para makilala natin ang ilan pang hayop sa listahan, dapat tayong pumunta sa rehiyon ng Mindanao. Ang Mindanao kasi ang may pinakamayamang kagubatan sa ating bansa at tahanan ng ilang maiilap at nakamamanghang hayop. Una na dyan ay ang Philippine tree shrew. Sa kanilang anyo, aakalain mong isa silang daga na may mabalbong buntot. Makikita lang sila sa mamasamasang kagubatan ng Mindanao. Sa 20 species ng tree shrew sa buong mundo, ito ang pinakamalaki at tumitimbang ng 300 grams. Paborito nilang kainin ang mga insekto, butike, ibon at prutas. Gaya na sa video, madalas mo silang makikitang nakikiinom sa nectar ng pitcher plant. Ang isla ng Mindanao ang ilan sa may pinakamaraming turista kada taon, ngunit kahit anong ganda ng Mindanao, hindi rin ito ligtas sa deforestation at pagkalbo ng kagubatan. Isa sa biktima ng ganitong aktibidad ay ang mga dinagat gymnure. Isa ito sa pinaka-rare na hayop sa buong Pilipinas. Tanging sa isla ng dinagat lamang ito matatagpuan. Dahil sa ang Dinagat Island ay sikat na pasyalan ng mga turista, nag-uumpisa ng gawing moderno ang isla kaya kaliwat kanan ang pagputol ng puno upang magbigay daan sa infrastructure at construction site. Ang deforestation at pangangaso ang dalawang malupit na kombinasyon sa paglipon ng mga wild animals. Isa sa biktima nito ay ang mga Philippine slow lories. Napakabagal nito kumilos kaya mabilis silang nahuhuli ng mga tao. Dahil sa kanilang kakyutan, madalas itong hinuhuli upang ibenta bilang exotic pet. Dahil na rin sa pagkaubos ng kagubatan, wala na rin silang puno na pwedeng matirahan. Ayon sa team ng National Geographic, 80% ng kagubatan sa Pilipinas ay ubos na at tayo ang number 1 bilang most deforested country sa buong mundo. Nakakabahala ang datos na to dahil ang kawalan ng disiplina at maayos na pamamalakad sa ating natural resources ay refleksyon lamang ng ating nabubulok na social system at kapitalismo na siya namang sumisira sa ating pagka-Pilipino. Sana ang mga hayop na naitampok ko dito sa ating listahan ay makapagbigay ng awareness at tamang kaalaman kung paano tayo tutulong upang mapahinto ang maling sistema na minsan na nating nakasanayan. Bilang Pilipino, palagi nating tatandaan na ang kinabukasan ng Pilipinas ay utang lamang natin sa mga susunod na henerasyon. Bago tayo magpatuloy, konting shoutout lang muna. Hello kay Sean Awin O. Batino. Hello rin kay EJ Joaquin. What's up kay George Pasinio Jr. Shoutout kay Lance Evangelo ng Montalban. Tatay Roel, Nanay Janessa, Grayson Allen at Zaidrich Kobe Tan. At sa Abellanosa family ng Quezon Province. Ngayon, ipagpatuloy natin ang kwentuhan sa mga mammals na matatagpuan sa dagat ng Pilipinas. Eto at panuurin mo. Spinner dolphin. Ito ang pinakamaliit na dolphin sa Pilipinas. Tinatawag silang spinner dahil sa husay nilang tumalon at umikot-ikot sa ere. Kinagigiliwan sila ng mga turista na animoy nagpapakitang gilas. Pinakamarami ang kanilang populasyon sa Tanyon Strait sa pagitan ng Cebu at Negros. Kilala ang Tanyon Strait bilang whale and dolphin hotspot. Pantropical spotted dolphin. Tinawag silang pantropical dahil matatagpuan sila sa tropical countries kabilang na ang Pilipinas.
Mapapansin mo din ang dami ng batik sa kanilang katawan, kaya sila tinawag na spotted dolphin. Ang mga dolphin ay matatalinong nilalang. Maliban sa tao at unggoy, nakikilala nila ang kanilang sarili sa harap ng salamin. Kaya din nilang gumamit ng tools para makahuli ng isda. Maraming siyentipiko ang nagpapatunay na maliban sa unggoy, ang mga dolphin ang pinakamatalinong nilalang, sunod lamang sa mga tao. Rough-toothed dolphin. Tinawag silang rough-tooth dahil angat ang kanilang malalaking ipin kumpara sa ibang dolphin. Ginagamit nila ang kanilang matalas na ipin para makahuli ng malalaking isda. Paborito ng mga dolphin ang pusit, pugita, tulingan at salmon. Ang mga dolphin na ito ay may kakayanang lumangoy palalim ng halos 1,000 talampakan at pigilan ang kanilang hininga ng 8 to 10 minutes. Maaalala noong 2018 ay pinakawala ng BFAR ang isang rough-toothed dolphin na may pangalang Tala. Una itong na-stranded sa dalampasigan at matapos ng 50 araw ng rehabilitasyon, pinakawalan ito sa karagatan ng Alaminos, Pangasinan. Pinangunahan ito ng BFAR, PNP Maritime, UP Marine Mammal Institute at ilang volunteers. Irrawaddy dolphin. Kakaiba ito sa lahat dahil isa itong uri ng dolphin na kayang mamuhay sa ilog at sapa. Lampasot ang tawag ng mga lokal sa kanila. Hindi tulad ng ibang dolphin, wala silang mahabang uso at bilugan ang korte ng kanilang mukha. Kulay abo at minsan ay mapagkaasul ang kulay ng kanilang balat. Sila ay endangered species at malapit ng maubos. Noong taong 2000, ang Malampaya Sound sa Palawan ay diniklarang protected seascape. Ang Malampaya Sound ay ang isa sa natitirang tahanan ng mga Irrawaddy dolphin. Sa proyektong ito, mabibigyan ng proteksyon ang mga endangered species at mareregulate ang pangingisda ng mga tao. Dahil dito, unti-unti nang dumadami ang populasyon ng mga Irrawaddy at nakikita na rin sila sa dagat ng Negros Occidental at Guimaras. Fraser's Dolphin. Ipinangalan ito kay Francis Fraser na siyang nag-aral tungkol sa dolphin na ito. Lumalangoy ang mga Fraser's Dolphin kasama ang kanilang malaking pamilya o grupo na tinatawag na pod. Sa kanilang pod, umaabot ito ng 100 hanggang 1,000 na miyembro. Dito sa Pilipinas, naitala ang pinakamalaking pod na kinabibilangan ng 1,600 na Fraser's Dolphin. Matatandaan na itong January 2021, may na-stranded na 25 piraso na Fraser's Dolphin sa dalampasigan ng Del Gallego, Camarines Sur. Nagtulong-tulong ang mga residente para maibalik sila sa malalim na bahagi ng dagat. 13 sa mga Fraser's Dolphin ang namatay. Kinakitaan sila ng sinyales ng panghihina at mga sugat. Tandaan na biktima ang mga dolphin ng dynamite fishing. Melon-headed whale. Maliit lang ang mga whale na ito. Pangalawa ito sa pinakamaliit na whale. Nabansagan silang whale pero ang hugis ng kanilang katawan ay kaparehas ng isang dolphin. Mahaba ang buhay ng mga melon-headed at kaya nilang mabuhay hanggang 45 years. Matatandaan na noong October 2020, may 70 pirasong melon-headed whales na na-stranded sa Catanduanes. 15 sa mga ito ang namatay. Pinaniniwala ang biktima ito ng mga dynamite fishing base sa mga sugat na natamo ng mga melon-headed. Dwarf sperm whale. Hugis bilog ang kanilang ulo. Tinawag silang sperm whale hindi dahil sa hugis ng kanilang katawan. Ang sperm sa kanilang pangalan ay nanggaling sa spermaceti. Ang spermaceti ay isang klase ng langis na makikita sa kanilang ulo. Ginagamit ang spermaceti sa paggawa ng lampara at kandila noong sinuunang panahon. Indo-Pacific humpbacked dolphin. Kakaiba sila sa ibang mga dolphin dahil sa kulay ng kanilang balat. Aakalain mo isa silang albino dahil sa kanilang kutis. Ang mga subspecies na makikita sa China ay may pagkakulay pink. Itim sila pag ipinanganak at unti-unti na lang silang pumuputi habang tumatanda. Tinawag silang humpback dahil sa lapad ng kanilang likuran ay aakalain mong kuba sila. Dugong. Ang salitang dugong ay nagsimula sa salitang Cebuano at ginagamit na sa buong mundo. Ang mga dugong ay malapit na kamag-anak ng elepante. Minsan na itong nagkalat sa karagatan ng Pilipinas. Nag-umpisang mabawasan ang kanilang populasyon nang mag-umpisang gumamit ng fishnet ang mga barko
at aksidente silang nahuhuli at nalulunod. Sa kasaysayan ng Pilipinas, sila ang kauna-unahang nilalang na ipinagbawal ng batas ang paghuli at pagpatay. Malaki ang papel ng mga dugong at iba pang sea mama sa ecotourism ng Pilipinas. Dahil likas na mayaman ang karagatan ng Pilipinas, naiengganyo ang mga turista na bumisita sa iba't ibang beaches ng ating bansa. Ito ay para masilayan din ang mga kamanghamanghang nilalang gaya na lamang ng mga dugong. Rhesus dolphin. Sa lahat ng mga dolphin, isa sila sa pinakamadaling makilala dahil sa kanilang balat na puno ng peklat. Ang mga peklat ay sanhi ng injury sa pakikipagbunuan sa mga giant squid at giant octopus na paborito nilang kainin. Ang mga babaeng rhesus dolphin ay nagbubuntis lamang pagtuntong ng 8 taon. Dinadala nila ito sa kanilang sinapupunan sa loob ng 1 taon at 3 buwan. Pagkatapos magsilang, maghihintay sila ng 2 taon bago muling magbuntis. Nasa kalahati na tayo ng listahan. Bago ang lahat, gusto ko sana magpasalamat sa panonood mo na aking video at sana ay kapulutan mo ito ng bagong kaalaman. Pygmy sperm whale. Mas malaki at mas bihira silang makita kumpara sa mga dwarf sperm whale na una kong tinalakay sa video. Sa unang tingin ay aakalain mong isa itong pating dahil sa hugis ng kanilang ulo. Noong 2019, may 9 na pygmy sperm whale ang natagpuan sa dalampasigan ng Davao sa magkahiwalay na buwan. Ito ay pinaniniwala ang namatay dahil sa sobrang gutom at malnutrition. Karamihan sa mga isda sa dagat ay bulto-bultong hinuhuli ng mga commercial fishing boat. Dahil dyan, wala nang natitirang isda para kainin ng ibang nilalang gaya ng balyena at lumba-lumba. Dahil sa ganid ng tao, ibang nilalang ang nagdurusa. Common bottlenose dolphin. Sila ang pinakamalaki sa mga beak dolphins. Tinawag silang bottlenose dahil sa haba ng kanilang uso. Ito ang pinakasikat na species ng mga dolphin. Sumikat sila dahil sa madalas silang makikita na bumibida sa mga ocean parks at telebisyon. Ang mga utak ng bottlenose ay mas malaki pa sa utak ng tao. Ito marahil ang dahilan kung bakit sila mabilis matuto. Minsan na silang bumida sa American TV series na Flipper. Sa Laguna, Brazil, may kakaibang relationship na namuo sa pagitan ng tao at bottlenose. Ang mga tao ay naghihintay sa pangpang, dala-dala ang kanilang fishing net habang ang mga lumba-lumba o dolphin ang siyang magtutulak ng mga isda palapit sa mga tao. Isa itong phenomena na hindi pa lubos na uunawaan ng mga siyentipiko kung paano nagsimula. Marahil isa rin ito sa palatandaan na ang mga dolphin ay matalino at may respeto sa mga tao. Cuvier's beaked whale. Kaya nilang sumisid sa lalim na 9,724 feet at pigilan ang kanilang hininga sa loob ng 2 oras. Gayunpaman, karaniwan silang makikita malapit sa dalampasigan. Ipinangalan sila kay George Cuvier na nakadiskubre sa mga ito. Tinawag silang beak dahil sa haba ng kanilang uso katulad ng isang dolphin. Katulad ng rhesus dolphin, kadalasan din silang maraming peklat. Noong March 2019, gumawa ng ingay sa iba't ibang balita ang pagkamatay ng isang Cuvier's beaked whale dahil matapos itong isailalim sa necropsy, nakitaan ito ng halos 40 kilo ng basura sa loob ng bituka. Kinain nila ang mga plastic dahil napagkamalan nila itong dikya o di kaya naman ay pusit. Dahil dyan, nasira ang kanilang internal organs at nauwi sa kanilang pagkamatay. Killer whale. Kilala din sa tawag na orca. Sumikat sila dahil sa pelikulang Free Willy noong 90s at karaniwan silang laman ng mga dolphin show. Kahit may whale ang kanilang pangalan, isa itong uri ng dolphin. Tinawag silang killer dahil kilala sila bilang apex predator. Ibig sabihin, sila ang nasa tuktok ng food chain at walang nilalang ang kayang kumain at pumatay sa kanila maliban lang sa tao. Noong 2020, naitampok sa balita ang sighting ng mga killer whale sa Bohol na ikinatuwa ng mga turista. Omuras whale. Sila ay tinatawag na baleen whale. Ibig sabihin, wala silang mga ipin at meron lamang silang maninipis na filter na ginagamit nila sa pangsala ng mga krills at maliliit na hipon. Bihira lang ito makita at marami pa ang hindi alam sa kanila. Noong 2010, may Omuras whale ang nakitang stranded sa dalampasigan ng Nasugbu, Batangas. Nagtulong-tulong ang mga residente para maibalik sa dagat ang Omuras whale. Humpback whale.
Madali mo silang makikilala dahil sa kanilang mahabang pectoral fin. Kilala sila dahil sa madalas nilang breaching behavior. Ito yung pagtalon o pag-ahon nila sa tubig upang huminga. Dahil dyan, patok sila sa mga whale watchers. Kilala din sila sa kanilang paggawa ng awit sa ilalim ng dagat. Umaawit sila bilang paraan ng komunikasyon. Hindi tulad ng mga dolphins, hindi na gamit ng echolocation ang mga humpback whale. Kung gusto mo masilayan ang mga humpback whale, karaniwan silang mamamataan sa Babuyan Islands, Cagayan at Camiguin. Bredis whale. Kagaya ng humpback whale, wala silang ipin. Hindi nila kailangan ng ipin dahil ang kanilang kinakain ay krills, o mas kilala sa tawag na alamang. Pinupuksan nila ang kanilang bibig para pumasok ang tubig, kasama na ang mga alamang. Pag napuno na ng tubig ang kanilang bibig, ilalabas nila ito sa kanilang blowhole o yung butas sa kanilang ulo. Habang tumatagas ang tubig, sinasala ng kanilang balin ang mga alamang para hindi sumama sa pagkakatapon ng tubig. Sperm whale. Sila ang kinikilalang pinakamalaking tooth predator sa mundo. Hindi tulad ng Bredis whale at humpback whale, hinuhuli nila ang kanilang makakain gamit ang kanilang ipin at pangkagat. Sa laki nila, tanging killer whale lang ang kayang pumatay sa kanila. Kumakain sila ng pating, giant squid at malaking isda. Kagaya ng mga killer whale, kaya nilang kumain ng tao, pero magpasa hanggang ngayon ay wala pang naitalang namatay dito. Matatandaan na noong 2019, naintampok sa KMJS ang suka ng isang sperm whale na pinaniwalaang maibebenta ng 300,000 pesos kada kilo. Fin whale. Ito ang pangalawa sa pinakamalaking nilalang sa buong mundo. Ang kanilang katawan ay mahaba at payat. Gaya ng ibang balyena, sila ay muntikan ng maubos dahil sa walang haba sa pagpatay sa kanila. Pinapatay sila dahil sa kanilang oil at blubber na naibebenta ng mahal. Ang kanilang taba ay ginagamit sa paggawa ng mamahaling pabango, kandila at health supplement. Blue whale. Ito ang pinakamalaking nilalang na nabuhay sa buong mundo. Karaniwan silang makikita sa karagatan ng Pamilakan sa Bohol. Ang kanilang haba ay katumbas ng isang jumbo jet. Ang kanilang puso ay kasing laki ng kotse at tumitimbang ng halos 1 tonelada. Sa laki nila, kailangan nilang kumain ng halos 4 na tonelada ng alamang sa isang araw. Mas mabigat pa sila sa mga dinosaur na dati nang namuhay. O ano, marami ka na bang natutunan tungkol sa Philippine biodiversity? Sa pagkakataon na ito, makikilala niyo naman ang mga mammals na lumilipad. Ito ang pamilya ng mga paniki. Enjoy the video! Giant golden-crowned flying fox. Ito ay isang uri ng megabat na makikita sa Pilipinas. Hindi man sila ang pinakamabigat at pinakamalaking paniki, sila naman ang naitalang may pinakamahabang pakpak sa lahat. Ang kanilang pakpak ay kayang humaba ng 5.6 feet at halos lagpas tao. Sumikat ang mga larawan nila sa Facebook dahil sa mga edited na picture at nagbigay ng takot sa mga netizen. Gayunpaman, sila ay frugivore at tanging prutas lang ang kanilang kinakain. Lesser Falls Vampire Bat. Isa itong uri ng paniki na makikita sa buong isla ng Pilipinas. Karaniwan silang nakikita sa mga kuweba, lumang bahay at lumalabas tuwing gabi para manghuli ng insekto. Hindi nila katulad ang mga vampire bat ng South America na pamoso dahil sa umiinom ng dugo. Malaki ang kanilang tenga at ginagamit nila ito para mas mabilis makahanap ng insekto. Dahil dyan, nakatutulong sila sa pagsugpo ng mga peste na sumisira sa pananim ng magsasaka. Bamboo bat. Isa ito sa pinakamaliit na species ng paniki. Kakaiba sila sa lahat dahil karaniwan nilang pinipili ang mga kawayan bilang tahanan. Humahanap sila ng kawayan na may maliit na butas at sumisiksik sila para makapasok. Ginagawa nila ito upang makaligtas sa mga predators tuwing sila ay natutulog. Sa isang kawayan, nagkakasya ang 6 hanggang 38 na piraso ng bamboo bat. Long-tongued nectar bat. Matatawag silang pollinator dahil tanging nectar lang ang kanilang kinakain. Isa itong katangian na natatangi sa mga nectar bat. Nakatutulong sila sa pagpapanatili ng balancing ecosystem dahil sa kanilang pag-pollinate ng mga puno.
Sila ay kabilang sa pamilya ng megabat. Gayunpaman, hindi sila kalakihan kumpara sa mga flying fox. Makikita sila sa maraming isla ng Southeast Asia, kabilang na ang Pilipinas. Woolly bat. Tinawag silang woolly dahil ang katawan nila ay balot ng buhok at mukha itong mabalbon. Perhaps ang kakaiba sa mga paniking ito ay ang kanilang symbiotic relationship sa mga pitcher plant. Symbiotic ito dahil binibigyan sila ng matutulugan. Dahil dyan, nananatiling malusog ang mga pitcher plant dahil sa fertilizer na nakukuha nila sa dumi o yung feces ng mga paniki. Lesser short-nosed fruit bat. Nagkalat sila sa buong Southeast Asia. Wala silang terrestrial predator dahil sa kakayahan nilang lumipad. Pero hindi sila ligtas sa mata ng mga taong kumakalam ang sikmura. Kilala ang mga paniki bilang carrier ng mga virus gaya ng rabies at coronaviridae. Gayunpaman, may mangilan-ngilan pa ring mga tao ang handa at kayang kumain nito. Ryukyu Flying Fox. Dito sa Pilipinas, tanging sa Batanes at Babuyan Island lang sila matatagpuan. Mabalbon ang kanilang katawan at halos hindi na makita ang kanilang tenga sa kapal ng kanilang buhok. Kahit ipinangalan ito sa Ryukyu, Japan, mas marami ang populasyon nila sa Pilipinas. Sa Japan, karaniwan ay peste ang tingin sa kanila dahil sa pagkain nila sa mga pananim na orange at lemon. Large Flying Fox. Isa ito sa pinakamalaking paniki sa Pilipinas. Dahil sa lapad ng kanilang pakpak, nakakabahala ang dami ng mga taong pumapatay ng nilalang na ito. Matatandaan na sa Panay ay naging extinct o naubos ang mga lahi ng Panay fruit bat dahil sa sabi-sabi na isa itong uri ng aswang na nananakot sa mga residente. Kahit nakakakilabot pagmasdan ang mga flying fox, prutas lang ang kanilang kinakain at hindi ito kumakain ng karne ng tao. Kung meron tayong dapat ikatakot sa mga paniki, ito ay ang virus na pwede natin makuha sa pagkonsumo sa kanila. Diadem roundleaf bat. Sila ay nocturnal at mga expert sa paghuli ng insekto. Meron silang kakaibang forma ng ilong na nakatutulong sa pagpapalakas ng kanilang echolocation. Bumubuo sila ng grupo at tumitira sa mga kuweba o masukal na kagubatan. Ang kanilang feces o dumi ay karaniwang kinukolekta para gamiting fertilizer at ang tawag dito ay guano. Ang kanilang guano ay isa sa pinakamahal na uri ng fertilizer sa mga pananim. Hodgkin's bat. Kakaiba ang paniki na ito dahil sa kanyang kulay dilaw na buhok. Katulad ng ibang paniki, highly sociable at bumubuo sila ng cauldron sa loob ng kuweba, puno at lumang building. Sila ay insectivore. Kahit madilim ang paligid, kaya nilang malaman kung saan makakahuli ng insekto. Para makahuli ng makakain, gumagamit sila ng echolocation. Sa tuwing sila ay lumilipad, gumagawa sila ng ingay na parang ganito. Nalalaman nila kung may gamo-gamo kapag may bumalik sa kanilang tunog sa paraan ng echo o alingaw-ngaw. Mas malakas ang echo, mas malapit. Sa ganitong paraan, kaya nilang humuli ng insekto kahit madilim ang paligid. Malaki ang papel ng mga paniki sa ating mundo. Ang mga fruit bat ay responsible sa pag-pollinate ng mga prutas at pinapakalat nila ang mga buto. Ang mga insectivore na paniki ay kayang kumain ng 1 kilo ng insekto na pumipinsala sa mga pananim. Hindi sila dapat katakutan, bagkus ay dapat mas kinikilala ang kontribusyon nila sa ating mga Pilipino. Salamat sa iyong panunood at sana ay kinapulutan mo ito ng bagong kaalaman. See you in my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!